Nagtatrabaho ako sa bahay at ang kinikita ko ay umaabot ng higit 60,000 pesos kada buwan. Pero laging nanunumbat ang biyenan ko na palamunin lang ako ng asawa ko dahil nasa bahay lang ako. Natawa pa nga ang asawa ko at sinabing, kung maghihiwalay kami, walang kukuha sa akin at mamamatay ako sa gutom. Agad akong nagdesisyong makipaghiwalay at itinigil ang lahat ng financial support ko kaya napilitan silang mamuhay sa lansangan. Sa loob ng 10 taong kasal, akala ko nasanay na ako sa lahat ng bagay, sanay na ako na parang multo lang ako sa sarili kong bahay. Ako si Lina, isang freelance media professional o tinatawag nilang social media manager. Hindi kailangan ng opisina sa trabaho ko, sapat na ang isang computer at isang tahimik na sulok sa bahay. Hindi man kalakihan ang kinikita ko buwan-buwan pero masasabi kong sapat na para maging stable. Nasa 60,000 pesos, isang halaga na pinapangarap ng marami. Financially independent ako at hinding-hindi ako humingi ng kahit isang kusing sa asawa ko. Sa katunayan, lihim kong sinasalo ang karamihan sa mga gastusin namin sa bahay. Gayunpaman, sa mata ng asawa kong si Javier at ng 9 na taong gulang naming anak na si John, isa lang akong palamunin na walang ginagawa sa bahay. Ang bansag na iyon ay tumatak na sa akin sa loob ng maraming taon. Sa puntong minsan, nagdududa na rin ako sa sarili kong halaga. Pero ngayon, isang maliit na bagay ang naging the last straw, ang naging dahilan para sumabog ang lahat ng pinipigil kong sama ng loob. Nagsimula ang lahat nang mag-scroll ako sa internet at nakakita ako ng isang simpleng gintong puting pendant na may design na dahon ng maple, napakagandang tingnan at eleganteng-elegante. Hindi ito mahal, 1,000,000 pesos lang, maliit na halaga kumpara sa mga kontrata na kakapirma ko lang. Bigla kong naisip na matagal na akong hindi nakakapagregalo sa sarili ko. Sa loob ng 10 taon, lahat ng kinikita ko ay napupunta sa mga kagamitan para sa asawa at anak ko, sa pagpapaganda ng bahay, at sa pagpapalaki sa tinatawag na aming pamilya. Nagdesisyon akong bilhin ito, hindi para magyabang, kundi para bigyan ng konting pagkilala ang sarili ko sa lahat ng walang sawang pagod at pagsisikap ko. Masaya kong ipinakita sa anak ko ang picture ng pendant, umaasa lang ako na makakarinig ng papuri mula sa batang labis kong mahal. John, tingnan mo ito, maganda ba ito kung bibilhin ko? Nakatitig lang ang bata sa screen ng AE, sinulyapan niya lang ang picture at nagmamaktol na sinabing, pangit. Bakit ka bibili ng mga ganyan? Sayang lang sa pera. Medyo nabigla ako pero matyaga pa rin akong nagpaliwanag, gagamitin ko ang sarili kong pera. Nagtatrabaho ako ng mabuti nitong mga nakaraang araw, kaya gusto ko lang mag-self-reward. Nang marinig niya ang dalawang salita na sarili kong pera, biglang humarap sa akin si John at ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin na may pagdududa, kagaya ng madalas na pagtingin sa akin ng kanyang tatay. Sarili mong pera. Ano ng pera? Ang pera ay galing sa pagsisikap ni Papa sa trabaho. Wala ka namang ginagawa sa bahay, paano ka magkakapera? Parang sinaksak ang lalamunan ko, at bawat salita ng anak ko ay parang karayom na tumusok ng direkta sa puso ko. 9 na taong gulang pa lang, natutunan na niyang balewalain ang lahat ng pagsisikap ng kanyang ina ng napakawalang awa. Sinubukan kong kumalma pero nanginig ang boses ko. John, bakit mo sinasabi yan? Nagtatrabaho rin ako. Nagtatrabaho ako sa bahay, at mas marami pa nga ang kinikita ko kaysa sa kinikita ng papa mo. Ano? Naglalaro ka lang naman sa computer, ano ng trabaho? Si Papa nagtatrabaho buong araw, napakahirap. Hindi ka marunong maghanap buhay, kaya hindi mo alam ang halaga ng pera, marunong ka lang magwaldas. Sunod-sunod na sabi ng bata, na may pagmamayabang na parang nagtuturo sa matanda. Ang sakit na naramdaman ko ay agad na naging hindi makontrol na galit. Hindi ako makapaniwala na ang anak na ipinanganak ko at inalagaan ko ng buong puso ay makakapagsalita ng ganoon. Alam kong hindi iyon galing sa isip ng isang 9 na taong gulang na bata kundi resulta ng pagtuturo at paghuhugas utak na araw-araw na ginagawa ng asawa kong chauvinist. Tumahimik ka. Sino ang nagturo sa iyo na sabihin yon sa akin? Sinasabi ko lang ang totoo. Laging sinasabi ni Papa na dapat magtipid ka, huwag kang mahilig mag-aksaya. Ang pagbili mo ng ganyan ay pagkakapraning mo na sa luho. Luho. Ang salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha ko. Hindi ko na kaya pang magtiis. Itinaas ko ang kamay ko at isang malakas na slap ang tumunog sa sala.
Hinawakan ni June ang pisngi niya, nanlaki ang mga mata niya sa gulat at galit. Ito ang unang beses sa buhay ko na sinaktan ko ang anak ko. Pagkatapos ng galit, ang tanging naramdaman ko sa loob ko ay matinding sakit at kawalan. Hindi na ako nagsalita, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto para mag-order ng kwintas. Kailangan kong bilhin yon, hindi lang para sa akin, kundi para patunayan na may karapatan ako, may karapatan akong gamitin ang sarili kong pera para bilhin ang gusto ko. Napakabigat ng hangin sa bahay ng gabing iyon. Hindi ako kinausap ni John at kapag nakikita niya ako, sinusukuan niya ako ng masamang tingin at tatakbo siya para magsumbong sa tatay niya. Pagkatapos naming kumain, tinawag ako ni Javier sa sala. Nakaupo siya sa sofa, nakataas ang mga paa at seryoso ang mukha. Katabi niya si John na namamaga pa rin ang mukha at paminsan-minsan ay nagkukunwaring umiiyak. Umupo ka, may sasabihin ako. Seryoso ang boses ni Javier, ang boses na lagi kong naririnig na may pagkabosi. Umupo ako sa tapat niya, tahimik na naghihintay. Alam kong malapit na naman akong husgahan. Sinaktan mo ang anak natin. Diretso niyang tanong. Sinaktan ko siya, walang emosyon kong sagot. Bakit mo sinaktan ang anak natin? Bata pa lang siya, bakit hindi mo na lang siya kausapin ng maayos? Tingnan mo, namaga ang pisngi niya. Sabi ni Javier habang hinahaplos ang ulo ng anak niya, at ang tingin niya sa akin ay puno ng sisi. Sinamantala ni June ang pagkakataon para umiyak ng malakas. Papa, sinigawan ako ni Mama at sinampal niya ako ng masakit. Sabi ko lang na huwag niyang waldasin ang pera mo. Natawa ako sa loob ko sa nakikita kong eksena. Isang perpektong drama ng mag-ama. Pilit kong pinipigilan ang galit na kumukulo sa dibdib ko. Tanungin mo kung ano ang sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin na palamunin ako, na hindi ako marunong maghanap buhay, na maaksaya ako, at luho lang ang nasa isip ko. Sabihin mo sa akin, sino ang nagturo sa isang siyam na taong gulang na bata na sabihin ang mga bagay na yon? Nagkunwari si Javier na nag-iisip, parang na-corner siya sa sarili niyang tanong, pero mabilis siyang nagbago ng topic. Anak ko lang naman siya, wala pa siyang alam sa mga sinasabi niya. Matanda ka na, bakit ka nag-aaway sa isang bata? Narinig ko rin ang sinabi niya. Bibili ka ng kwintas na ginto na nagkakahalaga ng 1,000,000 pesos. Baliw ka ba? Ang dami nating pinagkakaabalahan, nahihirapan tayo sa pera, pero bumibili ka ng mga walang kwentang bagay. Hindi mo ako nirerespeto at hindi ka marunong mag-alaga sa pamilya. Hindi na ako makaupo sa sobrang inis. Tumayo ako, pumasok sa aking opisina, at kinuha ang isang folder ng mga resibo. Inihagis ko ang lahat sa mesa ni Javier. Walang respeto. Hindi marunong mag-alaga. Ano ito? Ang sound system na nagkakahalaga ng 50,000 pesos na binili mo noong isang buwan. Ang pinakabagong modelo ng gaming konsole na nagkakahalaga ng 30,000 pesos para sa anak mo. Ang fishing rod na nagkakahalaga ng halos 20,000 pesos na ginagamit mo lang isang beses sa isang taon. Hindi ba ito pagwawaldas? At ako, ginagamit ko ang sarili kong pera para bumili ng isang bagay na nagkakahalaga lang ng 1,000,000 pesos para sa sarili ko, at luho na ito. Hindi na ako marunong mag-isip. Tiningnan ni Javier ang mga resibo, at biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na itatago ko ang lahat ng ito. Pero ang kanyang ugali at pagiging chauvinist ay hindi niya kayang aminin ang kanyang pagkakamali. Ang paghahambing mo ay nakakatawa. Iba ang lalaki, iba ang babae. Binili ko ang mga bagay na yon para mag-entertain, para mabawasan ang stress pagkatapos ng mahirap na trabaho. Ano naman ang gagawin mo sa ginto at alahas? Para ipagyabang kanino? Ang mga babae dapat nag-aalaga sa kusina, sa mga bata, at nagtitipid sa gastusin. Ang pagtago mo ng mga resibo na iyan ay nagpapatunay lang na ikaw ay isang babaeng masyadong makasarili at nag-isip sa bawat gasto sa asawa at anak, nakaka-disappoint ka talaga. Halos hindi ako makahinga sa walang kwentang rason niya. Ang lahat ng pagsisikap kong ipaliwanag upang magpatunay ay naging walang kwenta. Sa sandaling iyon, si John, ang anak na labis kong minamahal, ay nagbigay sa akin ng isa pang saksak. Itinuro niya ang daliri niya sa mukha ko, sumisigaw, nakakainis ka, nagtatrabaho si Papa ng napakahirap, pero wala ka namang malasakit sa kanya, nag-aaway pa kayo. Ayaw na kita, Mama.
Ang sinabi ng anak ko ay parang kidlat na tumama sa tenga ko. Ang lahat sa loob ko ay tuluyang nagbagsakan. Tiningnan ko silang mag-ama, nasa isang panig, at pareho silang tumitingin sa akin na may pagpuna. Natawa ako, isang mapait at malungkot na tawa. Sige, kung tingin nyo ay sobra na ako, at makasarili, ipapakita ko sa inyo kung ano ang magiging buhay nyo kapag wala na ang babaeng makasarili na ito. Hindi na ako nagsalita pa. Ang lahat ng pag-aaway ay nagiging walang kwenta kapag nakikipag-usap ka sa mga taong ang isip ay na-freeze na sa pagkamakasarili at pagpapanggap. Dahan-dahan akong tumalikod at pumasok sa aming silid. Ang aking mata ay dumaan sa sala, kung saan sila ay nakaupo pa rin. Ang ama ay hinahaplos ang ulo ng kanyang anak na kakakuha lang ng mataas na puntos sa pag-away sa kanyang ina. Sila ay isang mundo, isang perpektong team, at ako ay isang outsider sa sarili kong bahay. Isinara ko ng malakas ang pinto, isang bagay na hindi ko kailanman ginawa sa loob ng 10 taon. Ang tunog ng pinto na tumama sa pader ay isang malakas na boom na parang isang deklarasyon ng pagputol ng koneksyon. Sumandal ako sa pinto at dahan-dahan akong bumagsak sa malamig na sahig. Hindi ako umiiyak. Ang mga luha ko ay tila natuyo na pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis. Ang tanging nasa isip ko sa sandaling iyon ay ang pagod, ang sakit, at isang malinaw at masakit na realization. Ang problema ay hindi sa kwintas, at hindi rin sa kung paano pinalaki ang anak ko. Ang problema ay nasa ugat, sa chauvinist gene, pagkamakasarili, at kawalang galang sa mga kababaihan na naipasa mula sa ama patungo sa anak. Ang anak ko, hindi lang siya nagtatanggol sa kanyang ama, natututo siyang maging isang perpektong kopya ng kanyang ama. Natutunan niya na baliwalain ang kontribusyon ng kanyang ina, natutunan niya na baliwalain ang pagsisikap ng isang babae sa pamilya, natutunan niya na ituring ang sarili bilang center of the universe at ang lahat ng serbisyo ng iba ay natural na dapat mangyari. Nagkamali ako sa pag-isip na kung magsasakripisyo lang ako, kung magtitiis lang ako, magiging mapayapa ang pamilya ko at magiging mabait ang mga anak ko. Ang sakripisyo ko ay naging lason na nagpapalaki sa pagkamakasarili ng asawa ko at nagpapabagsak sa pagkatao ng anak ko. Umupo ako sa dilim, pinakinggan ko ang mga tawa mula sa sala. Mabilis nilang nakalimutan ang pag-aaway. Sigurado ako na si Javier ay nagbukas ng AE para panoorin ang paboritong programa ng anak niya o naglalaro sila ng video game. Ang aking presensya o ang aking emosyon ay walang epekto sa kanilang kaligayahan. Ano ako sa bahay na ito? Isang katulong na walang sweldo, isang iging machine na nagbibigay ng pera ng walang pagkilala. Isang desisyon ang sumagi sa isip ko, mas malakas at mas malinaw kaysa kailanman. Pagod na ako. Pagod na ako sa pagpapatunay sa halaga ng sarili ko. Pagod na ako sa pag-aalala sa mga taong hinding-hindi ako pinapahalagahan. Pagod na ako sa pagganap ng papel bilang isang mapagmahal at mabait na asawa at ina. Oras na para mamuhay para sa sarili ko. Tumayo ako, binuksan ang ilaw, kinuha ang isang papel at isang panulat. Hindi ako sumulat ng divorce paper, hindi pa ito ang tamang oras. Sumulat ako ng isang maikling pangungusap, simula ngayon, sarili ko lang ang intindihin ko. Hindi ko ito idinikit sa pinto. Inilagay ko lang ito sa aking vanity table bilang isang paalala para sa sarili ko. Magiging nakastrike ako. Hindi ako magluluto, hindi ako maglalaba, hindi ako maglilinis, hindi ako magpapaalala, at hindi na ako mag-aalala sa kanila. Gusto nilang maging independent, gusto nilang patunayan ang kanilang papel bilang haligi ng tahanan. Kaya ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Tingnan natin kung paano gagana ang kanilang perpektong pamilya kapag wala na ang kanilang katulong na walang bayad. Hindi ako alis sa bahay. Mananatili pa rin ako dito, ngunit mamumuhay ako bilang isang bisita, isang tao na ganap na independent sa aking sariling espasyo. Sa laban na ito, hindi na ako atras pa. Kinaumagahan, gumising ako ng eksaktong 6 oras ng umaga gaya ng dati. Ngunit sa halip na magmadali sa kusina para maghanda ng almusal para sa buong pamilya, nagtimpla lang ako ng sarili kong kape, kumuha ng isang hiwa ng sandwich at umupo sa aking working table. Nagsuot ako ng headphones, nagplay ng isang instrumental na musika, at binaliwala ang lahat ng ingay. Mga 6 oras 30 minuto ng umaga, narinig ko ang pinto ng kwarto ni Javier na bumukas. Humikab siya ng mahaba at pumasok sa banyo. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang boses ni John.
Papa, anong oras na? Hindi pa ako ginigising ni Mama. Baka pagod si Mama mo. Gisingin mo na lang ang sarili mo, dali, baka malat ka sa school. Inaantok ang boses ni Javier. Nanatili akong nakaupo, hindi inalis ang mga mata ko sa screen ng computer. Narinig ko ang magulong tunog ng mga yapak ng mag-ama. Ang tunog ng paghahanap nila ng damit, ang pagrereklamo ni Javier. Nasaan ang damit mo sa school? Bakit hindi nakita na plansado? Hindi ko alam. Dati laging nakahanda na ni Mama sa upuan. Pagkatapos, narinig ko ang mahinang boses ni Javier na sinisiraan ako sa anak niya. Mahina ang boses niya pero sapat na para marinig ko. Ang mama mo ay may weird na mood nitong mga nakaraang araw, baka dahil sa edad, kaya ganyan ang ugali. Sige, isuot mo na lang itong damit na ito, medyo gusot lang pero okay lang. Hindi naman kailangang maging formal ng isang lalaki. Napangiti ako ng mapait. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang problema, sinisisi pa rin niya sa akin. Okay lang, hayaan mo siyang mag-isip ng ganyan. Nag-away pa sila ng sandali bago sila lumabas ng kwarto. Ang kanilang almusal ay ilang piraso ng cookies na natira pa sa gabi at tinapay na walang palaman. Muli, narinig ang boses ni John. Papa, maihi kami ngayon, kailangan kong isuot ang sports shoes ko. Ang dumi ng sapatos ko. Linisin mo na lang. Malaki ka na, nag-intay ka pa na i-serve ka ng nanay mo. Galit na sigaw ni Javier, marahil nawawalan na siya ng pasensya. Sa wakas, lumabas na rin sila ng bahay, halos 15 minuto ng late sa karaniwang oras. Ang malaking pinto ay sumara ng malakas at bumalik ang katahimikan sa bahay. Tinanggal ko ang aking headphones, napakagaan ng pakiramdam ko. Lumabas ako sa sala at bumulaga sa akin ang isang Battlefield. May mga balat ng candy, karton ng gatas, at ilang kinain na cookies na nakakalat sa mesa. Sa sahig, ang maruming sock ni Javier na itinapon niya kagabi. Ang amoy ng natirang pagkain mula sa hapunan ay nasa hangin pa rin. Dati, kapag nakikita ko ang ganitong eksena, agad kong ililigpit ang mga bagay na yan. Pero ngayon, nakaramdam lang ako ng disgust. Galit ako sa pagiging burara, tamad, at walang responsibilidad ng dalawang lalaki na tinatawag kong pamilya. Hinayaan ko na lang ang lahat. Bumalik ako sa kwarto, nagbihis ng isang magandang damit, nag-makeup, at lumabas ng bahay dala ang aking bag. Ayaw kong lumanghap ng parehong hangin sa kabuluhan na nilikha nila. Kailangan ko ng isang malinis at tahimik na lugar para magtrabaho at para ayusin ang magulong emosyon sa puso ko. Ang patutunguhan ko ay isang paboritong coffee shop. Kung saan nakipag-meeting ako kay Vaya, ang tanging best friend ko. Kailangan ko ng isang kaibigan para magkwento, para mailabas ang lahat ng bigat na dinadala ng puso ko. Alam kong laging nasa panig ko si Vaya. Ang coffee shop ay nasa isang tahimik na kalsada na may mga papel na bulaklak na nakabitin sa harap ng porch. Pumili ako ng upuan malapit sa bintana at umorder ng isang baso ng chamomile tea para pakalmahin ang aking isip. Dumating si Vea pagkatapos na may parehong enerhiya at pagiging masigla. Nagtatrabaho siya sa event management at kahit abala ang trabaho niya, mukha siyang laging puno ng enerhiya. Anong nangyari sa'yo, Lina? Mukha kang pagod at walang buhay. May problema na naman sa dalawang lalaki sa bahay. Tanong ni Vaya habang umuupo sa tapat ko. Hindi ko na napigilan pa. Ang lahat ng galit at sakit na matagal ko nang pinipigilan ay lumabas. Sinabi ko kay Vaya ang lahat, mula sa gintong kwintas, ang mga salita ng anak ko na parang patalim, ang chauvinist na pag-ugali ng asawa ko, at ang desisyon kong mag-strike kaninang umaga. Habang nagkukwento ako, umiiyak ako, at ang mga luha ko ay umaagos sa pisngi ko. Tahimik na nakinig si Vea, hindi niya ako pinutol. Ibinigay niya lang sa akin ang ilang tissue, at dahan-dahan niyang hinaplos ang kamay ko bilang comfort. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya, at ang mga mata niya ay tumingin sa akin na may pakikiramay at galit. Lina, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Masyado kang mabait at matyaga. Para ka lang isang katulong na walang sweldo sa sarili mong bahay. Alam mo ba yon? Ang sinabi ni Vea ay parang isang malamig na tubig na dumilig sa mukha ko. Isang katulong na walang sweldo. Tama. Mayroon pa bang mas tamang salita para ilarawan ang posisyon ko sa bahay na yon? Nagluluto ako, naglilinis ng bahay, naglalaban ng damit, inihahatid at sinusundo ang anak ko sa school,
tinutulungan ko siyang mag-aral at nag-aalaga ako sa asawa ko. Bukod pa rito, kailangan ko ring magtrabaho para sa sarili ko, para maghanap buhay at mag-ambag sa pinansyal ng pamilya. Pero ang lahat ng ito ay invisible sa mata nila. Tinuturing nila itong responsibilidad, isang obligasyon ng isang asawa at ina. Tingnan mo, financially independent ka, ang kinikita mo ay hindi nalalayo sa kanya, minsan, mas malaki pa nga. Kaya bakit mo hinahayaan ang sarili mo na mabuhay ng ganyan? Bakit mo hinahayaan na baliwalain ka niya, pati na rin ang anak mo? Ano ang natanggap mo sa lahat ng sakripisyo mo? Kawalang utang na loob at panloloko. Walang emosyon na sabi ni Via. Mapait kong inamin. Hindi ko rin alam, Via, baka sobra lang akong magmahal at bulag ako. Akala ko, kung magsisikap lang ako at magiging masinop, magiging masaya ang pamilya. Takot ako sa pagbabago, takot ako na maghiwalay at magdurusa ang anak ko. Magdurusa ang anak mo. Tinignan ako ni Via. Sa tingin mo, masaya si Jun ngayon? Tinuturuan siyang maging isang selfish na lalaki na walang respeto sa babae kagaya ng tatay niya. Iyon ang pinaka-nakakatakot. Kung hindi mo ililigtas ang sarili mo, iligtas mo ang kinabukasan ng anak mo. Kung hahayaan mo siyang mabuhay sa ganoong kapaligiran, sa hinaharap, magdurusa ang asawa niya, at bubuo siya ng isa pang tragic na relasyon. Ang sinabi ni Vea ay parang isang martilyo na nagbasag sa huling ilusyon ko. Tama, hindi lang ang buhay ko ang sinisira ko, pati na rin ang anak ko. Ang pananahimik at pagtitiis ko ay kasabwat sa paglaki ng kasamaan. So, ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ko. Nanginginig ang boses ko at pakiramdam ko ay nawawala ako. Hinawakan ni Vea ang kamay ko na may seryosong tingin sa mata. Una sa lahat, kailangan mong kumalma. Tama ang desisyon mong mag-strike. Hayaan mo silang mag-alaga sa sarili nila sa loob ng ilang araw para malaman nila ang halaga mo. Sa panahong ito, kailangan mong mag-isip ng mabuti, ano ang gusto mo? Gusto mo bang ipagpatuloy ang buhay na ito o gusto mong magsimula ulit? Nang sandaling iyon, habang nalulunod ako sa magulong isip ko, isang eksena sa kabilang kalye ang nakita ko sa malaking salamin ng coffee shop. Isang eksena na nagpamanhid sa akin at isang malinaw na sagot sa tanong ni Vea. Sa kabilang kalye, sa ilalim ng isang puno na may napakagandang kulay na bulaklak, ay ang asawa ko, si Javier. Hindi niya suot ang formal na damit niya kundi isang shirt na may collar na mukhang bata. Pero ang kasama niya ay hindi isang business partner, kundi isang babae, isang bata pa na siguro ay nasa 20s pa lang. Ang kanyang buhok ay chestnut brown na nakabalot sa kanyang balikat. Nakasuot siya ng isang manipis na floral dress na nagpapakita ng kanyang mahahabang binti at maputing balat. Ang oras ay tila tumigil. Ang lahat ng tunog sa coffee shop, ang musika, ang tawa ng mga tao, ang tunog ng kape machine, lahat ay nawala, nagiging malayo at malabo. Sa aking mata, ang dalawang tao lang na yon ang nakikita ko. Nakatayo sila sa harap ng isang fashion store at nag-uusap. May sinasabi si Javier at ang kanyang mukha ay masaya. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Inilagay niya ang kanyang kamay sa buhok ng babae sa natural at malambing na paraan. Ang kilos na yon, ang malumanay na kilos na yon ay parang isang invisible na patalim na tumusok sa dibdib ko. Pagkatapos, sa harap ko at ni Vea, yumuko siya at hinalikan sa labi ang babae. Isang mabilis na halik ngunit hindi nagmamadali, puno ng intimacy at familiarity. Hindi umiwas ang babae, at medyo tumaas pa nga siya. Inilagay ang kamay niya sa liig ng asawa ko, at passionately siyang hinalikan pabalik. Ang baso ng chamomile tea sa kamay ko ay biglang naging mabigat. Mabilis ko itong inilagay sa mesa, natatakot na baka mabasag ko ito. Nanginginig ang kamay ko, at isang malamig na simoy ang dumaloy sa likod ko. Nanatili akong nakatitig sa eksena sa kabilang kalye, sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na mali ang nakita ko, na isang tao lang siya na kamukha ni Javier. Pero hindi, ang kanyang katawan, ang kanyang relo, ang kanyang ngiti, hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang asawa ko, ang lalaki na kasama ko sa loob ng 10 taon. Lina, kumalma ka, sabi ni Vea, at narinig ko ang boses niya, at bumalik ako sa realidad. Bigla siyang lumipat at umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang nanginginig kong braso. Siya. Siya ba? Hindi ako makapagsalita. Ang lalamunan ko ay tuyo at ang puso ko ay parang pinipiga. Napakawalang awa ng buhay.
Kagabi lang, nagbigay pa siya ng sermon sa akin tungkol sa pag-aalaga sa pamilya. Kaninang umaga lang, sinisisi pa niya ako dahil sa weird mood ko. At ngayon, nandito siya, nakikipag-flirt sa ibang babae sa liwanag ng araw. Kaya pala ang sakripisyo ko, ang pagtitiis ko, lahat ay isang biro lang sa mata niya. May iba siyang mundo, may iba siyang kaligayahan sa labas. At ako, at ang bahay na yon, ay siguro isang lugar lang para magpahinga, isang lugar na may katulong na naghahanda ng pagkain ng walang bayad. Isang galit ang kumalat sa loob ko at nalampasan ang sakit. Gusto kong tumakbo palabas ng coffee shop, tumawid sa kalsada, hilahin ang dalawang tao na yon, bigyan sila ng isang malakas na sampal, at sumigaw sa mukha nila. Gusto kong ipaalam sa buong mundo ang hypocrisy ng asawa na sinasamba ko, at ang katarantaduhan ng babaeng iyon. Tumayo ako pero hinawakan ako ng mahigpit ni Vea. Umupo ka. Anong gagawin mo? Anong mapapala mo kung mag-iingay ka ngayon? Ikaw lang ang mawawalan. Pero niloko niya ako. Ang walang hiya na iyon. Galit na sabi ko at bumuhos ang mga luha ko. Alam ko. Alam kong nasasaktan ka. Pero dahil dyan, kailangan mo pang kumalma. Hindi ngayon ang oras para mag-react ka dahil sa emosyon mo. Tumingin si Vaya ng direkta sa mga mata ko at ang boses niya ay naging matigas. Gusto mo bang tapusin ang lahat ng may kahihiyan o gusto mong lumabas ng nakataas ang ulo at bawiin ang lahat ng sayo? Pumili ka. Ang sinabi ni Vea ay parang isang electric shock na dumaloy sa katawan ko. Tama. Kung mag-iingay ako ngayon, ano ang mapapala ko? Magiging isang asawa ako na naglalandian sa kalye, magiging katatawanan ako ng publiko. Si Javier ay magkakaroon ng dahilan para sisihin ako na dahil sa kabaliwan ko kaya siya naghahanap ng comfort sa iba. Hindi ko hahayaan na magkaroon siya ng dahilan. Sapat na ang pagtitiis ko. Ang sakit na ito, ang panlolokong ito, hindi ko ito hahayaan na maging madali para sa kanila. Pababayaran ko sa kanya isang napakamahal na presyo. Dahan-dahan akong umupo, pinunasan ko ang mga luha ko, at ang tingin ko sa kanilang dalawa ay hindi na sakit kundi isang malamig na galit. Nag-order si Vaya ng isang baso ng mainit na tubig para sa akin, at ang kamay ko ay tumigil na sa panginginig. Sa labas, si Javier at ang babaeng yon ay naglakad patungo sa fashion store. Nang makita ko silang nawala sa likod ng salamin, pakiramdam ko ay walang laman ang puso ko. Ang 10 taong pag-ibig ay parang usok lang. Okay na, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado na kahit medyo nanginig pa. Magdidiborsyo ako. Tumango si Vea at seryoso ang mukha niya. Tama ang desisyon mo. Pero ang diborsyo ay hindi lang pag-alis sa bahay, lalo na kung ang lalaki ay tulad ni Javier. Kailangan mong magkaroon ng plano, kailangan mong gumawa ng bawat hakbang ng maingat para protektahan ang sarili mo. Plano. Tiningnan ko si Vea at ang isip ko ay malabo pa rin. Alam ko lang na gusto kong makalaya sa kasal na ito pero hindi ko pa naisip kung paano. Isang malinaw na plano. Kinuha ni Vaya sa kanyang bag ang isang maliit na notebook at isang panulat. Mukha siyang isang general na nagpaplano ng isang mahalagang laban. Makinig ka, ngayon may 3 bagay tayong kailangang gawin agad. Una, kailangan nating kumuha ng ebidensya ng kanyang pangangalo niya. Hindi ba't nakita na natin ang ebidensya? Ang makita ay isang bagay, pero sa harap ng hukuman, ang ating mga salita ay walang sapat na ebidensya, kailangan mo ng indisputable na ebidensya. Mga litrato, video, text messages, recordings, kung mas marami mas mabuti. Ito ang magiging pinakamakapangyarihang sandata mo sa hukuman para sa pag-aaway ng ari-arian. Paliwanag ni Vea. Ito ang tutulong sa iyo na patunayan na si Javier ang may kasalanan sa lahat at magkakaroon ka ng malaking kalamangan. Tahimik akong nag-isip at ang sinabi ni Vaya ay ganap na tama. Hindi ako pwedeng pumunta sa hukuman ng walang sapat na ebidensya laban sa isang misteryosong tao tulad ni Javier. Pangalawa, sabi ni Vea, napakahalaga, kailangan mong itago ang iyong personal na kita. Simula ngayon, ang lahat ng pera mula sa trabaho mo ay hindi mo dapat ilagay sa shared account o sa account na alam ni Javier. Kailangan mong humingi ng tulong sa isang taong lubos mong pinagkakatiwalaan na tumanggap ng pera para sa iyo o magbukas ng isang bagong bank account na ikaw lang ang nakakaalam. Bakit kailangan kong gawin yan? Tanong ko. Diyos ko, napaka-inosente mo.
Sa diborsyo, ang conjugal property ay hahatiin sa dalawa. Kung malalaman niya na kumikita ka ng 60,000 pesos kada buwan, gagamitin niya iyon para sabihin na kaya mong suportahan ang sarili mo at aangkinin niya ang mas malaking bahagi ng bahay at iba pang ari-arian. Kailangan mong magpanggap na isa kang housewife na hindi stable ang kita, na niloko ng asawa at kailangan ng proteksyon ng batas. Naintindihan mo? Tumango ako. Hindi ko inaasahan na ang diborsyo ay magiging nakakalito. Sanay na ako na maging transparent sa asawa ko kaya hindi ko naisip ang mga bagay na ito. At sa wakas, ang pangatlo ay ang pinakamahirap. Tumigil si Vaya ng kaunti at tiningnan niya ako ng matindi. Kailangan mong mag-isip ng mabuti tungkol sa custody ng anak mo. Nang banggitin niya si John, sumakit ang puso ko. Kahit galit ako sa kanya, anak ko pa rin siya. Natural, kailangan kong kunin ang custody niya. Umiling si Vaya. Hindi iyan ang pinakamagandang desisyon para sa'yo, Lina. Mag-isip ka ng mabuti. Nakikinig pa ba sa'yo si Jun ngayon? Mahal ka pa ba niya? O sa tingin niya, isa kang masamang ina? At ang tatay niya at si Tita Trang ang mabait. Kung kukunin mo siya, magagawa mo ba na baguhin ang mga ideya na nakatatak na sa isip niya? O magpapatuloy ka lang sa pag-aalaga sa kanya na parang kaaway? Sigurado ka bang kaya mo yan? Bawat tanong ni Vea ay parang patalim na tumusok sa puso ko. Tama siya. Si Jun ngayon ay hindi na ang maliit na anak ko. Ganap na siyang nasa panig ng tatay niya. Ang pamumuhay kasama niya ay marahil isang matagal na pagdurusa. So, ibig sabihin ba na dapat kong isuko ang custody? Tanong ko na may halong gulat. Hindi ko sinabi na isuko mo, sinabi ko lang na isipin mo ng mabuti. Hayaan mo si Javier na mag-alaga sa kanya. Kalmadong sabi ni Vea. Una, magiging financial and responsibility burden siya kay Javier at hindi siya makakalapit sa kanyang kabit. Pangalawa, hayaan mo si Jun na maranasan ang buhay kasama lang ang tatay na sinasamba niya at si Tita Trang na mahal niya. Hayaan mo siyang ma-realize kung sino ang tunay na nag-aalaga, nagmamahal sa kanya ng unconditionally. Minsan, mas mahalaga ang isang real-life lesson kaysa sa 1,000 salita. Tahimik akong umupo. Ang plano ni Vea ay napaka-bold at medyo malupit pero napaka-logical. Tinatarget niya ang mga weak points ni Javier at nagbigay sa akin ng malinaw na escape plan. Ang sakit ng panloloko ay naroon pa rin. Pero ngayon, mayroon akong isang malakas na will. Hindi ako susuko. Lalaban ako. Babawiin ko ang lahat ng sa akin, babawiin ko ang katarungan at ang dignidad na nawala sa akin. Okay, naintindihan ko. Tumingin ako kay Vea at ang mga mata ko ay puno ng determination. Salamat. Alam ko na ang gagawin ko. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako na parang isang multo sa sarili kong bahay. Patuloy akong nag-strike, inaalagaan ko lang ang sarili ko, at binaliwala ko ang lumalaking kaguluhan ng mag-ama. Ang bahay ay hindi kailanman naging ganoon kadumi at magulo. Ang maruming damit ay nakatambak, ang mga pinagkainan ay hindi nahuhugasan, at ang basura ay nakakalat sa lahat ng lugar. Sa una, nagrereklamo pa si Javier, pero pagkatapos, binaliwala na rin niya. Siguro dahil abala siya sa bago niyang kaligayahan. Umuwi siya ng mas gabi, at laging may amoy ng ibang pabango. Hindi niya alam na ang lahat ng ginagawa niya ay lihim kong ni-record. Samantala, nagsimula na akong gawin ang plano ko. Kinontak ko ang mga partners ko, nagkunwari akong may problema ang aking personal na account, at hiniling ko sa kanila na ilipat ang pera sa account ni Vea. Ang best friend ko ay hindi nag-alinlangan at agad siyang pumayag. Ang lahat ay gumagana ayon sa plano namin ni Vea. Hanggang sa isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa advisor ni John. Hello, Ma'am, Ma'am Maiya, ang advisor ng anak ninyo. Medyo nag-aalangan ang boses ng guro sa kabilang linya. Pwede po ba na pumunta kayo sa school ngayong hapon? May ilang bagay po kaming kailangang pag-usapan tungkol sa kanyang pag-aaral at mental health. Gusto ko kayong makausap ng personal. Biglang kumirot ang puso ko. Nag-alala ako sa nangyari kay John sa school. Kahit galit ako sa kanya, hindi ko mapigilan na mag-alala para sa kanya. Pumayag ako at pumunta sa school sa dulo ng klase. Sinalubong ako ni Ma'am Maiya sa isang silid ng mga guro na walang tao.
Siya ay isang bata pa na guro, napakabait, at mahal niya ang kanyang mga estudyante. Inalok niya akong umupo, binigyan niya ako ng isang baso ng tubig, at sinabi niya ng may pag-aalala, Ma'am Lina, pasensya na po kung ang sasabihin ko ay makakasakit sa inyo, pero bilang isang guro, pakiramdam ko ay responsibilidad kong ipaalam ito sa inyo. Binuksan ni Ma'am Maya ang kanyang bag, kinuha ang isang notebook ng essay, at inabot sa akin. Ito ang essay ni John. Ang topic ay kwento tungkol sa aking nanay. Nang nabasa ko ito, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kinuha ko ang notebook, at ang kamay ko ay medyo nanginginig. Ang sulat kamay ni John ay medyo malabo pa rin, pero ang isinulat niya ay parang isang patalim na sumugat sa puso ko. May part sa essay na, ang pangalan ng nanay ko ay Lina, hindi siya nagtatrabaho, nasa bahay lang siya at naglalaro sa computer. Ang nanay ko ay napakatamad, hindi siya madalas maglinis ng bahay, kaya napakadumi ng bahay namin. Ang nanay ko ay madalas din na magalit at sinasaktan niya ako. Ayaw ko sa nanay ko. Ang tatay ko lang ang mahal ko. Ang tatay ko ay nagtatrabaho ng mahirap para bigyan kami ng pera. Ang tatay ko ay napakamabait at mahal niya ako. Nang nabasa ko ito, lumabo ang mga mata ko. Pero hindi pa yon ang pinakamalaking sakit. Sa huling bahagi, isinulat ni John, may kaibigan si Papa na ang pangalan ay Tita Trang. Si Tita Trang ay napakaganda at mabait. Madalas siyang bumibili ng mga laruan para sa akin at sinasama niya akong kumain ng fried chicken. Sinabi din ni Tita Trang na sa hinaharap, titira siya sa amin. Napakasaya ko. Sana ay pakasalan ni Papa si Tita Trang. Ayaw ko sa nanay ko. Nahulog sa kamay ko ang notebook at tumunog ito sa sahig. Ang lahat sa paligid ko ay naging madilim. Ito na, wala na. Ang anak na mahal ko higit pa sa buhay ko. Hindi lang niya ako kinamumuhian, gusto niya ring mawala ako sa buhay na ito para bigyang daan ang ibang babae, ang kabit ng kanyang tatay. Kaya pala, alam niya ang lahat. Alam niya na may kabit ang tatay niya at tinatago at sinusuportahan niya pa ang ginagawa nito. Kakampi siya sa kanila. Ma'am Lina, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Ma'am Maya at dahan-dahan niyang hinaplos ang balikat ko. Umiling ako, sinubukan kong lunukin ang mapait na luha sa lalamunan ko. Kinuha ko ang notebook at maingat ko itong binalik sa guro. Ang boses ko ay sobrang lamig na nagulat ako sa sarili ko. Salamat po, naintindihan ko na. Tumayo ako, nagpaalam sa guro at lumabas ng kwarto. Ang puso ko ay hindi na masakit. Patay na ito. Ganap na patay. Ang lahat ng pagmamahal, ang huling pag-asa para sa pamilyang ito ay ganap na naging abo. Magaling, John. Binigyan mo ako ng huling sagot. Bibigyan ko kayo ng gusto ninyo, ikaw, ang tatay mo, at ang tita Trang mo. Nag-antay ako sa gate ng school na may malamig na puso. Nang tumunog ang bell, lumabas ang mga estudyante na parang mga bubuyog. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita ko si John na naglalakad, dala-dala ang kanyang mabigat na school bag. Nang makita niya ako, hindi siya masaya, bagkus ay nagpakita siya ng pagkabagot at pagmamaktol. Bakit ka nandito, ma? Nasaan si Papa? Tanong niya na may galit sa boses. Abala si Papa kaya sinundo kita. Maikli kong sagot, hindi ko siya tinignan sa mata. Ang aking ugali ay nagdagdag sa pagkainis niya. Sa halip na lumapit sa akin, tumigil siya, kinuha ang smartphone na kakabili lang ni Javier para sa kanya. Dinial niya ang numero ng tatay niya, nagmamaktol ang boses niya, at sinasadya niyang magsalita ng malakas para marinig ko. Papa, bakit hindi mo ako sinundo? Si Mama ang sumundo sa akin. Ayaw ko siyang kasama. Sabi mo, isasama mo si Tita Trang para kumain at maglaro ng video game. Ayaw ko. Hihintayin ko kayo ni Tita Trang. Umiyak siya habang nagmamaktol. Ang mga magulang sa malapit ay tumingin sa amin na may pagka-curious at awa. Nakatayo ako roon at pinakinggan ang bawat salita ng anak ko at wala na akong nararamdaman. Walang galit, walang sakit, disgusto lang ang nararamdaman ko. Anong klase ng tao ang ginawang ito sa kanya? Ginamit niya ang pag-ibig ko para saktan ako, para makakuha siya ng gusto niya sa isang walang kwentang paraan. Nagtapos ang pag-uusap nila, pinatay niya ang tawag at humarap sa akin na may paghamon sa kanyang mata. Malapit na si Papa at si Tita Trang, umuwi ka na, Mai. Sige, kung iyan ang gusto mo.
Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, ang boses ko ay kalmado. Okay, malaki ka na at kaya mong magdesisyon para sa sarili mo. Kaya, mag-antay ka dito sa papa mo at sa tita Trang mo. Simula ngayon, kung gusto mong may sumundo sa'yo, sabihin mo sa kanya, hindi na kita gagambalain pa. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod ako at naglakad, nang walang pag-aalinlangan. Narinig ko ang boses ni June na tumatawag sa akin, ang boses niya ay medyo natatakot. Ma, saan ka pupunta? Iiwan mo ba talaga ako? Hindi ako lumingon. Naglakad ako at sumama ako sa maraming tao sa kalye. Nagsimula akong umiyak pero hindi ito luha ng kahinaan o sakit. Ito ay luha ng paglaya. Ang huling patak ay lumabas. Ang huling koneksyon sa pagitan ko at ng pamilyang iyon ay pinutol ng sarili kong anak. Mula sa sandaling ito, mamumuhay na ako para sa sarili ko. Nang bumalik ako sa bahay, hindi ko na ito naramdaman na home. Isa lang itong walang laman na bahay, puno ng kasinungalingan at dumi. Ang unang ginawa ko ay pumasok sa kwarto, binuksan ang kabinet, at inilagay ang lahat ng aking mahalagang alahas at mahahalagang dokumento sa isang maliit na kahon. Ipadadala ko ito sa bahay ni Vea. Hindi ko hahayaan na may matirang mahalaga para kay Javier. Pagkatapos, kinuha ko ang isang miniature camera na ibinigay sa akin ni Vea ilang araw na ang nakalipas. Ito ay kasing liit lang ng isang pindutan at mahirap itong makita. Pagkatapos ng ilang obserbasyon, nagdesisyon akong ilagay ito sa sulok ng shelf sa sala na nakatutok sa sofa. Ito ang lugar kung saan madalas na nakaupo si Javier habang nasa telepono o nanonood ng AG. Sana ay ma-record nito ang mga mahalagang ebidensya. Nang ma-set up ko, kinonekta ko ito sa aking telepono. Ang lahat ay gumagana ng perpekto. Pagkatapos kong gawin ang lahat, tinawagan ko si Vea. Hello, ako ito. Kamusta na ang lahat? Ang boses ni Vea sa kabilang linya ay puno pa rin ng enerhiya. Kagagaling ko lang sa school ni John, tapos na ang lahat, Vea. Maigsi kong sinabi kay Vea ang tungkol sa essay at sa pag-uusap namin sa gate ng school. Tahimik si Vea ng sandali at pagkatapos ay sinabi, mabuti na iyan, hindi ka na mag-aalala. Mas maaga, mas mabuti para sa'yo. Nailagay mo na ba ang kamera? Lahat ay handa na. Magaling, may balita ako para sa'yo. Nagpatulong ako sa isang kakilala ko na imbestigahan ang babae ng asawa mo. Gusto mong malaman? Sige, sabihin mo. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Trang, 27 taong gulang. Manager siya sa isang import-export company, maganda at sweet talker, kaya nakakakuha siya ng mga mayayamang lalaki. At ito ang the best part, sinabi ni Vea ng mahina. Hindi lang ang asawa mo ang shini sugar baby niya, mayroon siyang 2 kasintahan. Ang isa pa ay ang boss niya, ang vice president ng kumpanya, isang lalaki na may asawa at mga anak. Medyo nagulat ako sa impormasyong ito. Kaya pala, hindi lang ang asawa ko ang naloko. Ipinagmamalaki niya ang kanyang bata, maganda, at matalinong kabit, nang hindi niya alam na isa lang siya sa mga biktima nito. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Tanong ko. Naku, sa industriya ko, normal lang na may malawak akong koneksyon. Kailangan mo lang malaman na ang impormasyong ito ay 100% accurate. Tumawa ng mapait si Vea. Mayroon din akong pangalan at address ng asawa ng vice president. Ano sa tingin mo? Hindi ba't mayroon tayong potential ally? Nagsimulang gumana ang isip ko at isang plano ang nabuo sa isip ko. Kung alam din ng asawa ng lalaking iyon, sigurado akong hindi siya mananahimik. 2 babae na nasa parehong sitwasyon, parehong biktima ng isang third party na sumira sa kanilang pamilya. Kung magtutulungan kami, ang lakas namin ay magiging doble. Hindi lang namin maipapahiya ang kabit na yon, kundi matuturuan din namin ang 2 lalaking traidor ng isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Vea, you're a genius, hindi ko mapigilan ang excitement ko. Pwede mo ba akong tulungan na mag-set up ng meeting sa babaeng yon? Siyempre. Hayaan mo na lang sa akin. Ang magandang palabas ay magsisimula na, best friend. Ibinaba ko ang tawag. Tumingin ako sa paligid ng malamig na bahay. Hindi na ako natatakot o nalulungkot. Bagkus, naramdaman ko ang isang lakas na bumabalik sa akin. Pinuwersa nila ako na gawin ito. Kaya huwag mo akong sisihin sa aking paghihiganti.
Sa larong ito, ako ang magdedesisyon ng mga batas at ako ang magsusulat ng huling kabanata. Ang bahay ay naging isang malaking estranghero. Ang hangin ay napakabigat, ang amoy ng gusot na damit at maasim na basura ay nandoon pa rin. Ganap kong inalis ang sarili ko sa buhay nila. Sa bawat umaga, gumising ako ng maaga, nag-ayos ng sarili, naghanda ng simpleng almusal, at umalis sa bahay. Nagluluto at naglalaba lang ako para sa sarili ko. Ang shared space, binaliwala ko na. Hindi ko na pwedeng ipagpatuloy na maging isang katulong sa mga taong walang respeto. Ang pagtatrabaho sa bahay sa ganitong kapaligiran ay naging imposible. Ang kalat at tensyonado na atmosphere ay hindi ako makapag-focus. Kailangan ko ng escape. Pagkatapos mag-research sa internet, nagdesisyon akong mag-rent ng isang co-working space na hindi malayo sa bahay. Bukas ito ng 24 paghahati 7, kumpleto sa amenities, mabilis na internet, printer, conference room, at ang pinakamahalaga, tahimik. Sa unang hakbang ko sa lugar na yon, nakaramdam ako ng ibang enerhiya. Lahat ng tao ay focused sa kanilang trabaho. Mayroong mga programmers, designers, at freelance writers kagaya ko. Walang nag-istorbo sa isa't isa, ang tanging naririnig mo ay ang tunog ng keyboard at ang tunog ng coffee machine. Ang lugar ay malinis at sariwa na may berdeng halaman, napakalayo sa suffocating na bahay ko. Mabilis akong naka-adapt sa bagong kapaligiran. Bawat araw, gumugol ako ng hindi bababa sa 8 oras dito. Dahil dito, ang trabaho ko ay naging mas epektibo. Nagkaroon ako ng mas maraming oras para sa mga bagong proyekto, nagbasa ako ng mga libro para dagdagan ang aking kaalaman. Ang pag-focus ko sa trabaho ay pansamantalang nakalimutan ang sakit. Dito, hindi ako isang asawa na walang halaga o isang ina na kinamumuhian. Ako si Lina, isang independent media professional na nirerespeto at pinagkakatiwalaan ng aking mga partners. Nahanap ko ulit ang halaga ng sarili ko, isang halaga na hindi nakasalalay sa pagkilala ng sinuman sa pamilya ko. Minsan, tumatawag si Javier, nagrereklamo, saan ka ba nagpupunta buong araw? Ang bahay ay parang kulungan ng baboy, walang naglilinis. Paano ang pagkain? Kalmado lang akong sumagot. Nagtatrabaho ako. Kung madumi ang bahay, linisin mo. Ikaw ang haligi ng tahanan. Magluto ka ng sarili mo. Malaki na kayong dalawa. Galit siyang binaba ang tawag. Pero wala siyang magagawa sa akin. Hindi na ako nakasalalay sa kanya, sa emosyonal man o pinansyal. Ang hiwalay na buhay na ito ay nagpapakita sa akin na sa loob ng 10 taon, sobra akong nagbuhat ng mga responsibilidad na hindi sa akin. Ngayon, oras na para ibalik ang bigat na yon sa tamang tao. Ang co-working space ay hindi lang nagbigay sa akin ng ideal na working environment, kundi nagdala din sa akin ng isang destined encounter. Ang upuan ko ay malapit sa bintana, sa tabi ko ay isang babae na nasa 50 na. Ang kanyang katawan ay matangkad, ang kanyang buhok ay maikli at maayos, at lagi siyang nakasuot ng simpleng pero eleganteng business attire. Madalas siyang pumupunta dito sa hapon para magbasa ng libro o mag-check ng mga dokumento sa kanyang laptop. Sa una, nagbabasyan lang kami, pero dahan-dahan, nagsimula ang mga maikling pag-uusap. Ano ang trabaho mo at napakasipag mo? Anong libro ang binabasa mo? Ang boses niya ay warm at mayroon siyang malawak na kaalaman. Nag-uusap siya tungkol sa ekonomiya, politika, panitikan, at marami pa. Lubos ko siyang hinangaan at minahal. Isang araw, sa isang break, tinitingnan ko ang mga video na ni-record ng kamera sa bahay. Ang eksena ay si Javier na nakikipag-usap sa telepono kay Trang. Ang mga matatamis na salita na hindi niya kailanman sinabi sa akin. Kahit handa ako, hindi ko maiwasan ang sakit. Bumuntong hininga ako at nagpakita ng malungkot na mukha. May problema ka ba, Hija? Biglang tanong ng babaeng nakaupo sa tabi ko. Nabigla ako at mabilis kong nilagay sa bag ang telepono ko. Wala po, personal na problema lang po. Tumingin siya sa akin at ang mga mata niya ay kind at understanding. Mukha kang may problema. Kung hindi ka nahihiya, sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Hindi ko alam kung bakit, pero ang sincerity sa mga mata niya ay nagpatunay sa akin. Siguro dahil sa matagal ko nang pinipigilan ang sakit, sinimulan kong sabihin sa kanya ang kwento ko. Sinabi ko ang tungkol sa 10 taong kasal, ang panloloko ng asawa ko, at ang sakit na naramdaman ko nang itakwil ako ng sarili kong anak.
Nagkwento ako ng umiiyak at tahimik lang siyang nakinig at paminsan-minsan ay inaalok niya ako ng tissue. Nang matapos ako, hindi niya ako kinomfort sa pamamagitan ng walang kwentang salita. Dahan-dahan siyang nagsalita, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Minsan, ang mga babae ay masyadong altruistic at nakakalimutan na mahalin ang sarili nila. Ang desisyon mo na magdiborsyo ay isang matapang at tamang desisyon. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang isang business card. Ako si Rosario. Ito ang business card ko. Nag-retire na ako pero dati akong abogado at nagturo din ako sa law school ng ilang sandali. Kung kailangan mo ng legal na payo, huwag kang mag-atubiling tumawag sa akin. Tungkol sa bayad, huwag kang mag-alala, ituring mo lang na tumutulong ako sa isang kaawa-awang anak. Kinuha ko ang business card, nanginginig ang kamay ko, at nakita ko ang nakasulat na Attorney, Professor Rosario Cruz. Nagulat ako, kaya pala ang mabait na babae na nakilala ko ay isang kilalang tao sa legal na mundo. Ito ay regalo ng langit. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Sigurado po akong kukontakin ko kayo. Pero hindi ko po pwedeng hayaan na maging libre ang tulong nyo. Babayaran ko po kayo ayon sa legal na fees. Seryoso kong sabi. Ngumiti si Attorney Rosario at tumango. Sige, nasa sayo yan. Ang mahalaga ay magpakatatag at maging matalino ka. Hindi magiging madali ang laban na ito. Pero naniniwala akong kaya mo ito. Ang pagiging kaibigan ko kay Attorney Rosario ay parang liwanag na tumagos sa madilim na daan sa harap ko. Alam ko na hindi na ako mag-isa. Mayroon akong bagong ally, isang experienced at wise na gabay. Ilang araw ang lumipas, tumawag si Vaya at sinabi sa akin na na-set up na niya ang meeting kay Ate Hana, ang asawa ng Vice President, ang pangalawang kasintahan ni Trang. Ang meeting ay sa isang pribadong tea room sa isang weekend afternoon. Dumating ako sa meeting place 0 minuto ng mas maaga. Nakaupo na si Ate Hana, mukha siyang eleganteng babae na may edad 40. Nakasuot siya ng isang green silk dress at may kumikinang na diamond jewelry sa kanyang leeg at pulso. Gayunpaman, sa likod ng perpektong hitsura, nakita ko ang pagod at kalungkutan sa kanyang mga mata. Pagkatapos akong ipakilala ni Vea, diretso akong nagsalita. Inilagay ko sa mesa ang isang tablet at binuksan ko ang mga litrato at video na nakuha ko. Iyon ang ebidensya ng mga dates ni Javier at Trang. Tinignan ni Ate Hana ang mga litrato at ang kanyang mga kilay ay kumunot pero ang mukha niya ay kalmado. Alam ko na may kabit ang asawa ko pero hindi ko inaasahan na dalawang lalaki pala ang minamahal niya. Medyo nagulat ako sa reaksyon niya. Akala ko magagalit siya at magsiselos pero napakakalmado niya. Wala po kayong gagawin? Tanong ko. Sumimsim si Ate Hana sa kanyang tsaa, at dahan-dahan siyang sumagot, ano nang gagawin ko? Gumawa ng skandal para lang pagtawanan ng mga tao. Matagal na kaming walang pag-ibig sa isa't isa, magkasama lang kami para sa mga bata at para sa reputasyon ng aming pamilya. Pero, inilagay niya ang tasa niya at may galit sa kanyang mga mata. Hindi ko hahayaan ang sinuman na maglaro sa akin. Ang bata na iyon at ang dalawang tanga na lalaki, kailangan nilang matuto ng isang matinding leksyon. Nang marinig ko ang sinabi niya, alam ko na nahanap ko ang tamang tao. Si Ate Hana ay hindi isang wake na asawa. Siya ay isang matalinong, proud, at mayaman na babae na kaya niyang gawin ang gusto niya. Ito ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Seryoso kong sabi. Gusto kong magdiborsyo at gusto kong bawiin ang lahat ng sa akin. Sa tingin ko, kung magtutulungan tayo, matuturuan natin sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Tiningnan ako ni Ate Hana at isang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. May plano ka na? Mayroon po akong idea. Sinimulan kong ipaliwanag ang plano na pinag-usapan namin ni Vaya sa loob ng ilang araw. Isang plano na magsasagawa ng isang elaborate na drama para makita ng lahat ang totoong pagkatao ng magkarelasyon. Tahimik na nakinig si Ate Hana. Habang nakikinig siya, ang mga mata niya ay lalong naging maliwanag. Nang matapos ako, tumango siya ng may kasiyahan. Napakagandang plano, matapang pero epektibo. Nagustuhan ko. Sige, gagawin natin yan. Hayaan mo na lang sa akin ang pag-set up at ang konting kaguluhan. Kailangan mo lang maging handa at maging magaling sa pagganap mo. Kaya, ang alliance ay nabuo.
Dalawang babae mula sa magkaibang background, pero parehong may sakit ng panloloko, ay nag-shake hands para bawiin ang katarungan. Ang paghihiganti ay lihim na nabubuo, nag-iintay lang na bumagsak sa mga taong walang pagpapahalaga sa pamilya. Para maisagawa ang plano, ang unang hakbang ay dalhin ang lahat ng main characters sa parehong lugar, sa parehong oras. At ang amusement park sa Sunday afternoon ay ang perpektong lugar. Umalis ako sa bahay isang gabi, habang kumakain si Javier at John ng instant noodles sa harap ng AC. Nagkunwari akong masaya, dala-dala ang isang papel. John, may bagong assignment ang guro mo. Ang topic ay kwento tungkol sa masayang weekend ng pamilya ko. Sabi niya, kailangan daw may mga litrato. Kaya sa Sunday, pupunta tayong amusement park. Mayroon ka ng isusulat at magkakaroon pa tayo ng mga litrato. Nang marinig ni John ang tungkol sa paglalaro, naging maliwanag ang kanyang mata, at nakalimutan niya ang pagkainis sa akin. Talaga, ma? Ang daming games sa amusement park. Si Javier naman ay parang walang gana. Bakit kailangan nating magpunta doon? Puro pambata lang ang mga laro. Humarap ako sa kanya at malumanay akong nagsalita. Para lang ito sa anak natin. Matagal na tayong hindi nagkakasama-sama bilang pamilya para mag-iba naman ang hangin. At gusto ko rin na kumuha ng ilang happy family photos para may magamit tayo sa hinaharap. Sinadya kong bitinin ang huling pangungusap ko at ang mga mata ko ay tumingin sa malayo. Siguro ang phrase na happy family ay tumama sa kanyang reputasyon. Ayaw niyang isipin ng mga tao na may problema ang pamilya namin. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Sige, kung iyan ang gusto mo. Kaya, ang bitag ay nakakagat na. Lihim akong nag-text kay Vaya para ipaalam kay Ate Hana. Lahat ay handa na. Si Ate Hana ay magkukunwaring may business trip sa Sunday, at ang asawa niya ay may golf date sa kanyang business partner. Ito ang perpektong pagkakataon para kay Trang na publicly na makipag-date sa Vice President nang walang takot na mahuli. Sa araw ng meeting, pumunta kami sa amusement park. Sinubukan kong magpanggap na isang ordinaryo at masayang asawa at ina, bumili ako ng tiket, at bumili ng ice cream para sa anak ko. Si June ay tumatakbo sa lahat ng dako, si Javier lang ang sumunod sa amin na parang walang gana, paminsan-minsan ay tinitignan niya ang kanyang telepono at nag-text sa kung sino. Hindi niya alam na ang lahat ng kanyang kilos ay nasa ilalim ng kontrol ko at ng aking mga alis. Naglakad kami patungo sa Central Plaza, kung saan may fountain at maraming magagandang games. Ito ang napiling entablado. Nagbigay ako ng signal kay Vea na nagpapanggap na isang tourist at nakaupo sa isang kiosk na may kamera. At pagkatapos, lumitaw sila. Si Trang at ang Vice President ay naglalakad at tumatawa. Nakasuot siya ng isang matingkad na pulang dress na kitang-kita sa maraming tao. Mukha silang isang masayang mag-asawa. Nagkunwari akong nagsalita kay Javier, "Honey, tingnan mo ang anak natin, pupunta lang ako sa banyo." Pagkatapos kong sabihin yon, lumipat ako sa isang strategic position para mag-obserba. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa nerbiyos kundi dahil sa pag-asa. Malapit nang magsimula ang drama. Nang sandaling iyon, si Javier, habang nakatingin sa paligid, ay biglang natigilan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mag-asawa na papalapit. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa gulat, sa pagkawala sa sarili, at sa matinding galit. Ang selos ng isang lalaking niloloko ng kanyang kabit ay nakakatakot. Walang sinabi si Javier, tumakbo siya ng diretsyo kay Trang at sa Vice President na parang isang galit na toro. "Trang, anong ginagawa mo dito?" Galit na sigaw niya. Nagulat si Trang at ang lalaking kasama niya, humarap sila at nakita nila si Javier, ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Mabilis niyang tinanggal ang kamay niya sa lalaki, at nanginginig siyang nagsalita, "Javier, bakit ka nandito?" Ang Vice President, isang mature na lalaki, ay kumunot ang noo at tumingin kay Javier na may inis. "Sino ka? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo." Hindi pinansin ni Javier ang lalaki, itinuro niya ang daliri niya sa mukha ni Trang, at ang kanyang mga mata ay naging galit. "Tinatanong kita, bakit kasama mo ang matandang ito? Sinabi mo sa akin na nasa probinsya ka at abala ka. Kaya pala niloloko mo ako." Ako. Hindi alam ni Trang kung paano magpapaliwanag. Ang selos ay nagpabaliw kay Javier at nawala na ang dignidad niya.
Isang malakas na slap ang tumunog sa maraming tao. Sinampal ni Javier si Trang. Ang malandi. Niloloko mo ako. Ang sampal ay nagpabalance kay Trang at bumagsak siya sa lupa. Nang makita ng Vice President na sinaktan ang kanyang kabit, hindi siya tumahimik. Sinugod niya si Javier, hinawakan ang kanyang leg. Sino ka ba para saktan siya? Ako ang asawa niya. At sino ka para sumama sa asawa ko? Hindi nagpatalo si Javier at sinuntok niya rin ang lalaki. Kaya, ang dalawang lalaki, ang isa ay bata at ang isa ay matanda, ay nag-away, nagmura sa isa't isa sa harap ng maraming tao. Nag-away sila sa lupa, nang hindi alintana ang mga nakakatuwang tingin ng daan-daang tao sa paligid. Si Vea, mula sa kanyang posisyon, ay hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo. Ang kanyang kamera ay gumagana ng full capacity, nirecord niya ang buong pangit na eksena ng napakalinaw. Sa sandaling ito, dahan-dahan akong lumapit at hinila ko si Jun sa tabi ko. Gusto kong makita ng anak ko ang lahat. Itinuro ko ang magulong eksena at ang boses ko ay malamig pero malinaw. Tingnan mo, Jun, tingnan mo ng mabuti. Iyan ang tatay na sinasamba mo. At iyan ang mabait at magandang tita Trang mo. Nakita mo na? Nakita mo na ba ang kanilang totoong mukha? Natigilan si Jun. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa sobrang takot at hindi makapaniwala. Tiningnan niya ang kanyang tatay na parang isang hayop, tiningnan niya ang tita na mahal niya na umiiyak sa lupa na may namamagang pisngi. Ang pink world na nilikha niya para sa sarili niya, kung saan mayroon siyang great dad at perfect tita, ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang bata at umiyak siya ng malakas. Ang kanyang iyak ay nawala sa gitna ng sigawan, mura, at tsismis ng mga tao. Ang drama ay nagsisimula pa lang, pero alam ko na ang isang bahagi ng kaluluwa ng anak ko ay patay na. Nang ang away ng dalawang lalaki, at ang iyak ni Trang ay nasa tuktok ng kaguluhan, at mas maraming tao ang dumadalo, isang eleganteng itim na kotse ang dahan-dahang pumasok at tumigil sa malapit. Bumukas ang pinto, at lumabas si Ate Hana, na may eleganteng aura. Nakasuot siya ng isang royal silk dress, at may sunglasses na nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Pero ramdam ng lahat ang lamig na nagmumula sa kanya. May dalawang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na suit na sumunod sa kanya, na mukhang mga professional bodyguards. Kusang nagbigay daan ang mga tao para sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Ate Hana, ang kanyang lakad ay parang isang reyna. Tumigil siya sa harap ni Trang, na nakaupo pa rin sa lupa, at umiiyak. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang sunglasses para ipakita ang kanyang matalim na mga mata at tumingin sa kabit ng asawa niya. Oh, si Manager Trang pala, bakit ka mukhang kawawa? Ang boses ni Ate Hana ay gentle pero nakakapanindig balahibo. Tumingin si Trang kay Ate Hana at ang kanyang mukha ay lalong naging puting-puti at nanginginig siyang nagsalita. Ate Hana. Bakit po kayo nandito? Hindi ba po sabi niyo? Ako. May business trip kayo? Ngumiti si Ate Hana, isang mapanuyang ngiti. Gusto ko lang surprise kayo. Mukhang effective naman. Pagkatapos niyang sabihin yon, bago pa man makapag-react si Trang, sinugod niya ito pero hindi niya ito sinaktan sa ordinaryong paraan. Hinawakan niya ang mamahaling buhok ni Trang at hinila niya ito ng malakas. Nang akit ka sa asawa ko at niloko mo pa ang kasintahan mo. Ang walang hiyang babae na tulad mo, kailangan kong turuan ka kung paano maging disenteng tao. Habang nagsasalita siya, ginamit niya ang kanyang kabilang kamay para punitin ang manipis na damit ni Trang na nagpapakita ng kalahati ng kanyang katawan sa harap ng daan-daang tao. Sumigaw si Trang sa takot at kahihiyan. Nang makita ng Vice President, sinubukan niyang pigilan siya. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Pero bago pa niya mahawakan si Ate Hana, pinigilan siya ng dalawang bodyguards. Ang isa sa kanila ay nagkunwaring inosente at nagsalita ng malakas, Ma'am, siya ba ang lalaking nanggulo sa'yo? Sinulyapan ni Ate Hana ang asawa niya at pagkatapos ay tiningnan niya si Javier, na natigilan sa gulat at kalmadong sumagot, mukhang pamilyar, siguro silang lahat ay konsentidor. Turuan mo sila ng isang leksyon, pero tandaan mo na wrong identity lang, huwag mo silang saktan ng matindi. Ang dalawang salita na wrong identity ay binigyang diin niya. Ang dalawang bodyguards ay agad na kumilos. Hindi sila gumamit ng kamay, kundi kumuha sila ng dalawang rubber stick mula sa kanilang suit.
Ang isa ay sinugod ang Vice President, ang isa naman ay sinugod si Javier. Nag-abala ka sa amo ko. Mamamatay ka sa amin. Ang tunog ng thud ay tumunog. Ang dalawang lalaki na nag-away kanina ay naging punching bags ng dalawang matangkad na bodyguards. Binugbog sila at umiiyak sila sa sakit. Ang mga tao sa paligid ay nag-enjoy at patuloy silang nagre-record at kumukuha ng litrato. Nagre-record sila at nagko-comment, kaya pala, nakahanap sila ng matinding kalaban. Ang dalawang lalaki at ang isang babae ay may tragic na wakas. Ang video na ito ay magte-trending. Nakatayo ako sa malayo, yakap ko ng mahigpit si John na umiiyak sa aking mga braso at wala akong nararamdaman. Ito ang karma na dapat nilang matanggap. Ang public humiliation na ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sakit. Ito ay magiging isang stain na hindi kailanman maaalis at mananatili sa kanila habang buhay. Nang makita ko na sapat na, dahan-dahan kong kinuha ang anak ko mula sa eksena, iniwan ko sa likod ang isang tragicomic drama na hindi pa natatapos. Gaya ng inaasahan, ilang oras lang ang lumipas, ang mga video ng amusement park brawl ay kumalat sa social media ng napakabilis. Si Javier, Trang, at ang Vice President ay biglang naging unwilling stars. Ang kanilang mga bugbog na mukha, gusot na damit, at ang kawawang hitsura ng kabit na may punit na damit ay naging main topic. Naging katatawanan sila sa lahat. Ang kumpanya ni Javier at ang kumpanya ng Vice President ay naapektuhan din, ang kanilang reputasyon ay nasira. Ito na ang tamang oras. Kinaumagahan, pumunta ako sa korte kasama si Attorney Rosario para mag-file ng divorce papers. Sa petition, malinaw kong sinabi ang tungkol sa panloloko ng asawa ko, at ibinigay ko ang lahat ng indisputable evidence na nakuha ko, kasama na ang viral video kagabi. Batay sa payo ni Attorney Rosario, hiniling ko ang property division. Tatanggapin ko ang 80% ng halaga ng bahay at ang lahat ng savings na nakapangalan sa akin na hindi alam ni Javier. Dahil siya ang may buong kasalanan sa pagkasira ng aming kasal. Nang matanggap ni Javier ang summons ng korte, halos nabaliw siya. Tinawagan niya ako at sumigaw siya sa telepono. Baliw ka ba? 80%. Sino ka sa tingin mo? Hinding-hindi ako papayag. Kalmado akong sumagot. Kung hindi ka papayag, magkikita tayo sa korte. Naniniwala ako na sa mga ebidensyang ito, nasa panig ko ang batas. At, dapat mong tandaan na hindi lang ang ari-arian mo ang mawawala sa iyo, may panganib ka ring mawalan ng trabaho at mawalan ng lahat ng dignidad. Tumahimik si Javier. Alam niyang hindi ako nagbibiro. Ang pinakamahirap na problema ay ang custody ng bata. Sa unang mediation hearing, nang banggitin ng korte ang problemang ito, malinaw kong sinabi. Isinusuko ko ang karapatan ko na mag-alaga sa anak ko. Gusto ko siyang mamuhay sa tatay niya, ang taong mahal na mahal niya at sinasamba niya. Ang desisyon ko ay nagpagulat sa lahat sa korte, pati na rin sa judge. Nagulat si Javier, hindi niya inaasahan na gagawin ko yon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Tinanong ng judge si John na nakakuyom sa tabi ng tatay niya, sino ang gusto mong kasama? Tumingin si June sa tatay niya at pagkatapos ay sinulyapan ako, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya ng mahina, gusto ko po. Kasama si Papa. Magaling. Sinabi ko at walang emosyon ang boses ko. Kaya, finalized na ang lahat. Bumalik sa realidad si Javier at mabilis siyang nagprotesta, hindi pwede, hindi ako pumapayag. Ako. Wala akong oras para alagaan siya. Napakabisi ko sa trabaho. Napangiti ako. Busy ka. Busy ka sa kabit mo. Lagi mong sinasabi na ikaw ang haligi ng tahanan, ang great man. Kaya, ngayon, ipakita mo ang responsibilidad ng isang ama. Bakit mo itinatakwil ang sarili mong anak? Ang anak na mundo ka. Hindi nakasagot si Javier. Natatakot siya sa financial burden, natatakot siya na mag-alaga ng isang bata ng mag-isa. Gusto lang niya ng kalayaan para makasama ang kanyang kabit. Pero ngayon, ang anak na ginagamit niya para saktan ako ay naging burden na gusto niyang takbuhan. Ang totoong pagkatao ng isang selfish at walang responsibilidad na ama ay tuluyang nabunyad. Nang makita ko na gusto niyang takbuhan ang responsibilidad na mag-alaga sa anak niya, alam kong kailangan kong magbigay ng huling fatal blow.
Hindi na ako nakipag-away sa kanya sa korte. Pagkatapos ng mediation, sumakay ako ng taxi at pumunta sa bahay ng dating biyenan ko. Ang dating biyenan ko ay isang simpleng babae, at sa buong buhay niya, ang tanging alam niya ay ang kanyang asawa, mga anak, at ang kanilang pamilya. Para sa kanya, ang unang apo ay ang pinakamahalaga sa lahat. Lagi siyang proud kay Javier, at iniisip niya na ang anak niya ay great at good son. Alam ko na hinding-hindi niya tatanggapin na ang kanyang precious apo ay itatakwil ng kanyang ama. Pumasok ako sa bahay at binati ko siya ng may respeto. Nang makita niya ako, medyo nagulat siya. Walang halong pag-aalinlangan, inilagay ko ang divorce papers at sinabi ko ang buong katotohanan mula sa panloloko ni Javier, ang malupit na pag-ugali niya at ang pagtatakwil niya sa sarili niyang anak sa korte. Sinadya kong stress ang detalye na si John ay ang nag-iisang apo niya. Pagkatapos niyang marinig ang lahat, galit na galit ang dating biyenan ko. Hindi niya ako gusto, pero ang panloloko ng anak niya at ang pagtatakwil niya sa kanyang sariling apo ay hindi niya matatanggap. Sinampal niya ang mesa at sinabi, ang walang hiya na yon. Nagawa niya ang walang kwentang bagay na yon. At itatakwil niya ang sarili niyang anak. Gusto ba niyang mawala ang lahi namin? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanya. Hindi lang siya nagsalita. Agad niyang tinawagan si Javier at sinabi niya na umuwi siya agad. Nang gabing iyon, mayroong family meeting. Hindi ako nandoon pero ayon kay Vaya, isang storm ang nangyari. Sinigawan ng dating biyenan ko si Javier at sinabi niya ang lahat ng masasamang salita. Ginamit niya pa ang kanilang ancestors para turuan siya. Pinilit niya si Javier na lumuhod sa harap ng altar ng kanilang mga ninuno para mag-apologize. Dahil sa pressure ng kanyang nanay, wala nang magawa si Javier, kaya pumayag siyang alagaan si John. Tungkol kay Trang, pagkatapos ng skandal sa amusement park, hindi lang siya nawalan ng mukha kundi tinanggal siya sa trabaho. Ang vice president, para iligtas ang kanyang karera at pamilya, ay walang alinlangang sinisi siya sa lahat. Nawalan siya ng pag-ibig at pera, at nakita niya si Javier na isang gulo na ngayon na may anak, mabilis niyang sinabi na maghiwalay na sila. Ilang araw bago ang final hearing, nag-meeting kami ni Javier. Mukha siyang patay na patay at parang tumanda siya ng 10 taon. Umupo siya sa tapat ko at yumuko siya at sinabi, pasensya na, lahat ng ito ay kasalanan ko. Nagkamali ako. Pwede bang hindi na tayo magdiborsyo? Para sa anak natin, Lina. Natawa ako ng mapait. Pasensya. Nag-a-apologize ka ba dahil sa panloloko mo o dahil nahuli kita? Sinasabi mo na para sa anak mo. O dahil nawala na ang lahat sa iyo, ang kabit mo, at ngayon kailangan mo ng isang katulong na babalik para linisin ang gulo na ginawa mo. Bawat salita ko ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang kasinungalingan. Tumaas ang ulo ni Javier, at ang kanyang mukha ay naging puting-puti dahil nasagi ko ang kanyang weak point. Wala na siyang masabi. Tumayo ako at sinabi ang huling pangungusap ko. Ang lahat sa pagitan natin ay tapos na. Matuto ka na maging isang responsableng ama. Ang final hearing ay nangyari ng mabilis. Dahil sa lahat ng ebidensya laban kay Javier, tinanggap ng korte ang lahat ng aking kahilingan. Nakuha ko ang bahay at si Javier ang may responsibilidad na mag-alaga kay John. Kailangan ko lang magbigay ng maliit na monthly support ayon sa batas. Nang umalis ako sa bahay na tinirhan ko sa loob ng 10 taon, napakagaan ng pakiramdam ko. Hindi ako nagdala ng maraming bagay, ilang bagahe lang ng damit at personal na gamit. Ibinenta ko ang bahay pagkatapos ng prosedural. Ayaw kong itago ang anumang bagay na magpapaalala sa akin sa masakit na nakaraan. Sa pera ng bahay at sa aking savings, bumili ako ng isang maliit at magandang kondo malapit sa bahay ni Bea. Ang bagong buhay ko ay nagsimula na. Wala nang reklamo, wala nang mabigat na hapunan, wala nang pakiramdam na walang halaga. Ganap na malaya ako. Kaya kong gumising sa anumang oras na gusto ko, kumain ng gusto ko, at pumunta sa kahit saan na gusto ko. Inilaan ko ang lahat ng oras ko at pagpupursige sa trabaho. Ang aking karera ay umakyat ng mabilis na parang saranggola. Siguro ang mga masakit na karanasan ay nagbigay sa akin ng mas malalim na kaalaman at empatya. Nagsimula akong magsulat ng isang nobela batay sa sarili kong kwento. Sumulat ako tungkol sa sakit, sa panloloko, pero higit sa lahat ay tungkol sa paglalakbay na hanapin ang self-worth at ang lakas ng isang babae.
Nang i-publish ang nobela ng episodic sa internet, nakakuha ito ng strong sympathy at suporta mula sa komunidad, lalo na sa mga babae na nasa parehong sitwasyon. Ang pangalan ko sa mundo ng social media ay lalong naging sikat. Hindi lang ako tumigil doon, mayroon akong bagong ideya. Nakipagtulungan ako kay Attorney Rosario at nag-open kami ng isang weekly online Lee&A. Sa Lee&A na yon, magbibigay ako ng mga real-life scenarios at mga kwento sa pamilya at si Attorney Rosario ang magbibigay ng legal na payo at ipapaliwanag ang batas sa isang madaling paraan. Ang aming Lee&A ay mabilis na naging isang phenomenon, nakatulong sa maraming tao at nagbigay sa kanila ng kaalaman at kumpiyansa para protektahan ang kanilang mga karapatan. Nahanap ko ang tunay na kaligayahan at kahulugan sa aking trabaho, sa paggamit ng aking kwento para magbigay ng inspirasyon at tulong sa iba. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan, at ang buhay ko ay naging stable at puno ng maliwanag na kulay. Isang hapon habang naghahanda ako para sa online Lee&A ngayong gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sa kabilang linya ay isang seryosong boses na nagsabi na siya ay isang pulis sa lugar kung saan nakatira si Javier. Pasensya na, ikaw po ba si Ma'am Lina, ang ex-wife ni Sir Javier? Opo, ako nga. Anong problema? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nakakuha kami ng report mula sa mga kapitbahay tungkol sa pag-iyak ng bata at may hinala na may domestic violence sa bahay ni Sir Javier. Nang pumunta kami para mag-check, nakita namin si June na may mga pasa sa katawan. Sabi niya, binugbog siya ng tatay niya. Dinala na namin ang bata sa istasyon para kumuha ng statement at inaresto na namin si Sir Javier para sa investigation. Pwede po ba na pumunta kayo sa police station? Binaba ko ang tawag. Tahimik akong umupo ng sandali. Sa wakas, dumating na ang karma. Pumunta ako sa police station, at nang makita niya ako, tumakbo si June sa akin, at niyakap niya ang binti ko, umiiyak. Ang bata ay napakapayat, ang kanyang damit ay gusot, at mayroon siyang mga pasa sa mukha at kamay. Ma, iligtas mo ako. Ayaw ko na sa kanya. Madalas niya akong bugbugin. Hindi niya ako pinapakain, at pinipilit niya akong maglinis ng bahay. Pauwiin mo ako sa iyo, ma. Nagmamakaawa ako. Alam ko na ang pagkakamali ko, magiging mabait na ako. Tiningnan ko ang anak ko na umiiyak sa paanan ko, may kaunting sakit sa puso ko, pero walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya, at lumayo ako ng isang hakbang. Lumuhod ako, at tiningnan ko ng diretsyo sa kanyang luha ng mga mata, ang boses ko ay kalmado at malinaw. John, makinig ka, ikaw ang pumili ng buhay na ito. Pinili mo ang tatay mo, pinili mo ang buhay na walang ina. Binigyan kita ng pagkakataon pero tinanggihan mo. Ngayon, kailangan mong maging responsable sa iyong sarili. Pero nagkamali ako. Ayaw ko nang mabuhay ng ganito. Sumigaw si June sa kawalan ng pag-asa. Nagkamali ka. At ito ang leksyon na kailangan mong matutunan. Tumayo ako, humarap ako sa pulis, legal, ako pa rin ang ina niya. Patuloy kong ibibigay ang monthly support ko. Kung ang tatay niya ay hindi fit na mag-alaga sa kanya, hinihiling ko sa mga otoridad na ilagay siya sa isang reputable child protection center. Ako ang sasalo sa lahat ng gastos, pero hindi ko siya dadalhin sa akin. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod ako at naglakad, iniwan ko sa likod ang sakit na iyak ni John. Hindi ako lumingon. Lumabas ako sa police station, at huminga ako ng malalim sa sariwang hangin. Ang kalangitan ngayon ay napakaganda at mataas. Ang nakaraan ay naiwan na. Isang bagong hinaharap, isang bagong buhay na ganap na malaya at masaya ang naghihintay sa akin.